Yung asawa ko po bagong siyam na taon nagsilbi. Wala kaming ghost project. Inihahanap kami ng ghost project. Yun ang ginagawa ng TV48 na nakakasama sa buong bansa. Magkalaban nga kami ng mga umali sa politika. Wag nilang lolokohin yung tao. Kamukha nung sinasabi nila sa Bugnan, nagpunta ang inquirer doon. Magpunta inquirer doon. Sabi ng inquirer, may ni-interview sila ron. Ewan ko na kay Francis yung interview nun. Sabi, hindi naman babaha na rito eh. Hindi naman nasira yung Bugnan. Tapos papakita yung Balicruz. Ninakaw pala yung takip. Isang araw na palitan lang yun eh. Pagkatapos pipintasan ka na ng pipintasan ng iyong mga kalaban. Ang masama, hindi ko magustuhan. Hindi ko malubos maisip, mawari kung bakit si Governor Umali inuutusan yung TV48 na pati yung mga nakasama niya. Nakasama niya dati si Congressman Emeng. Nakasama niya sila Congresswoman Swansing. Nakasama niya sila Congressman Biolago. Ang hindi ko mawari at hindi ko maisip sisiraan niya yung mga tao. Kaya nga sabi ko nung isang linggo, Arnold? Ano sabi ko? Tayong dalawa na lang, tayo na lang maglaban. Ako na lang tirahin mo ng tirahin dahil wala akong kaba doon sa mga aligasyon mo. Walang kaba si Ria, walang kaba si Jamaica dahil hindi kami nag-ghost project dito. Isipin mo, sasabihin mo ghost project. Ang kabanatuan nagpagawa ng 42 metros. 42 metros ang lapad sa ilalim. 6 na metro ang taas. Pwedeng maging 7 metro. Pagkatapos 21 metros yung lapad dun sa Eto nung ginagawa nung araw, yung Mayapyap to Caudillo. Yan yung mga unang kuha nung ginagawa yan. Yan hindi nasira, baby. Hindi nasira yan ng baha, ng bagyo. At ang halaga niyan, masyadong mura dahil, kita mo gaano kalapad yan? 2021 yan 21 metros ang lapad nung dadaanan mo sa ibabaw. Kaya nga ang sabi ko, diki ngayon, karsada bukas. Sa lapad na yan, at yung lalim, yung pundasyon nung ilalim, na 42 metros. Abay, hindi masisira yan. Dehins. At saka pera lang ng lungsod ng Kabanatuan yan. At mura lang ang pagkakagawa niyan. Abay, hindi public works ang nagpagawa niyan. Yan yung mga ginagawa nun. Ngayon, pagka pinakita ko sa inyo, mga kababayan, pagkatapos ng lahat ng hirap na yan, pagka pinakita ko sa inyo, 4 na taon nang tapos yan. May mga lugar lang na ayaw magbigay ng right of way. Ngayon po, hindi na binabaha ang Caudillo, hindi na binabaha ang Samon, hindi na binabaha ang Adwas. Ayan, eto na, 2024.
Hindi. Ayan. Ayan na. Meron pa akong bagong kuha ngayon dyan eh. September. Oh. Pwede ho bang magsalita ng konti? Kasi kung napapansin ng mga kasama natin dito, since time na mag-umpisa ho kayo sa mga proyekto natin sa tulay, elementary school buildings, integrated school, karsada, palagi ho nating binabanggit sa Double J tuwing Sabado. Nag-account tayo ng ating accomplishment, nagre-report tayo sa Cabanatuan, sa 3rd District. So para ho doon sa nanonood, yun lang aking obserbasyon since time na itong Double J, nag-umpisa si Congressman Ria, si Congressman J. Vergara bilang mayor, at si Mayora Maica, lahat ng proyekto ng lungsod, ng 3rd District, inihahain natin sa mata ng bayan. Tira mo, 42 metros yung ilalim eh. Kitang-kita eh. Opo, talaga pong yung lapad o yung pinaka-base ng ating ginawang dike ay 42 metros po yan. At yun nga pong ibabaw ay 21 metros. And then regarding naman po doon sa height niya, nagbabaris po siya sa 6 to 7 meters yung height. Dahil hindi naman po regular pantay yung pinakailalim, pinakataas ng natin nung ilog. Kaya naka-variable po yung pinaka-height natin yan. Pero pinakababang taas po niyan is nasa 6 na metro. So, kung sa Pamaldan, natalo ko sa Pamaldan. Nakakalimutan ng mga tiga-Pamaldan na sila puro baha. Yung Caudillo, yung Samon, inaahon sila ng baha. Yung Kalibambangan, inaahon sila ng baha. Ngayon, street lang. Tinitira ka pa sa social media. Street lang ang bumabaha. Opo, tsaka napatunayan na po natin yung naging silbi nung DK po na yan, nung nakaraang taon, nung pong kasagsagan ng bagyong Christine. Tumaas po yung ating kailugan nun, at hindi po naapektuhan yung sa kabila, yung natawag nating iba yung ilog, dahil nga po dun sa mga diking ginawa, dito po sa ating lungsod. Kaya, yan pong DK po na yan is malaking naging tulong talaga nung matapos at hindi po nakaranas ng baha, yung po sa may tinatawag nating iba yung ilog. Kasi pagka earth dike ang ginawa mo, at saka pinag-isipan mo, ang katotohanan, Arnold, 1936 yung Fortaleza. 100 meters ang right of way noon. Ngayon, committed na, naging squatter na. Ilang taon na yon? 1936. 2025 ngayon. 1936, 89 years old na yon. Pero yung Fortaleza Road na dumadaan sa Valdefuente, papuntang Daan Sarili, papuntang Cruz Roja, papuntang Lourdes, papuntang Obrero, hindi naman nasira meron pa nga rin nung bagong gabayan makikita mo na talaga na sinusubukang sumampa ng tubig. Hindi makasampa-sampa Ayan. Nung bumagyo, noong November 18, 2024. Ang tanong, kagalang-galang na Governor Umali, bumahaba ba sa Adwas? Bumahaba sa Pagas? Bumahaba sa Sumakab? Bumahaba sa iba't ibang bumahaba sa Kalibambangan, sa Samon, sa Caudillo, bumahaba siya sa Pamadlan, sa Talipapa, na parating binabaha. Kasi nga pinag-isipan, hindi pumasok yung tubig dyan. Ang hirap.
siraan. Pare-parehong may diferensya. Ang laki ng diferensya nitong governor na to. Tira mo nga, yung paggawa ni Ria sa kaliwa. Yung paggawa ni Ria sa kaliwa, pumanik ba'y tubig? Siyempre, may mga pagkakamali. Kamukha nung sumakab na hindi dahil sa ayaw ng kontraktor na maayos, nagkamali yung taas. Yung tulungan mo. Nagkaroon po kasi ng diferensya doon sa elevation, doon sa pinaka-ibabaw ng ating dike. Nagkaroon po ng konting diferensya mula doon sa reference elevation nila. Hindi po napansin, kaya medyo mababa po yung sa may gawing sumakab kaingin na yun eh. Dahil yung halos na sa 80 yata yung diferensya ng elevation mula doon sa may tulay natin na sa Vergara Bridge papunta doon sa difference hanggang doon sa kaingin. Pero kaklaruhin ko lang, Engineer Arnold, ito ay kumbaga nagkamali hindi dahil sa pandaraya. Hindi. Parang natin problema, yung magkaiba yun. Yung reference elevation nila, nung ginawa yung, hindi kasi nagkasabay nung dire-diretsong gawain, nagkaroon ng gap. Kumbaga nagsimula doon sa dulo yung isa, habang gumagawa naman dito sa may ilalim ng tulay yung kabilang side, yung kabilang manggagawa. So, nung mag-abot, hindi sila magkapantay ng elevation, umabot doon sa may gawin ng kaingin side. So, yung reference elevation nung gumawa sa may kaingin side, iba yung pinagkunan sa reference elevation nung gumawa talaga dito sa may mula sa daan Sarili, Abal de Puente, hanggang doon sa may tulay ng sa Vergara Bridge sa Sumakab. Okay. So, yung naging problema, Engineer Arnold, ay dahil magkabila sila gumagawa, magsasalubong sila, at sabi mo nga kanina, variable kasi yung elevation doon sa pampang ng ilog natin. Siyempre, hindi yan level, hindi yan pantay-pantay. So, nagkataon na yung gumagawang isa, ibang reference point ang ginamit niya doon sa elevation, at yung kabila naman, ibang reference point yung ginamit. Yes. Pero regarding doon sa height niya, parehas sila. Kumbaga, nag-overcut doon sa kabilang side. Kaya medyo lumalim siya. Pero yung height na pinanggalingan, parehas lang doon sa kabilang side. So, ito ay pagkakamali na overlook yung reference point. Hindi ito resulta ng pandaraya o pangungupit doon sa pondo o under specification yung project. So, talaga lang sa hindi inaasahang pagkakataon, ibang reference point yung nagamit ng isa. Tama, attorney. Kaya hindi naman siya ganun kahaba din yung naging problema na yun dahil kitang-kita doon sa lumungkaw doon sa may side na paliko dito sa may gawing kaingin. Yun yung portion na medyo mababa kumpara doon sa natapos sa may gawing taas, sa may gawing sa Vergara Bridge tulay natin doon papunta doon sa may kaingin. At linawin din natin na yung medyo mababang parte na yon, nasunod naman niya yung tamang height. Tama. Tama yung specification niya. Kasi ang naging problema na yung ginamit niyang reference elevation, mas mababa doon sa nauna. Kaya regarding naman doon sa height niya at saka sa slope, parehas naman yung sukat. Tama din yung size ng bakal na ginamit. Tama din yung timpla ng semento. Tama. Kaya, at hindi rin siya nabakbak nung bumaha. Tama. Pero yung mga ganyan, Sir Engineer Arnold, ito ba ay subject for repair pa or ano ang mga plano pagdating sa mga ganyang discrepancy nun, sir? Actually, yun ang mga nangyari na yun doon sa may ganyang klase ng human error. Dapat yan nire-rectify ka agad nung nagkamali. So, ang magiging isa sa nakita namin sa engineering, iangat pa ng halos 1 meter pa yung sa may side nung kaingin na yon para magpantay sila doon sa nauna natin. Sa nauna. At siguro naman din po, alam naman din po ng taong bayan yung katotohanan na lahat po ng proyektong ating ginawa dito sa ating lungsod ay talaga napakinabangan ng taong bayan. Dahil ilang taon na tayong palaging dinadaanan ng bagyo at may ngayon ay mga purok-purok na lang kung magkaroon ng baha sa atin na hindi kagaya noon na talagang yung isang barangay
So, alam naman po siguro ng taong bayan yung mga pakinabang doon sa mga proyektong ginawa natin. At tama naman po sinabi ni Attorney Villar, siguro naman wala tayong ghost project kasi every week nagre-report tayo ng ating mga proyektong ginagawa. At kung maalala po natin, ni-report pa natin yung kay Kong Ria, total infrastructure sa ikatlong distrito na umabot ng 6,765 noong taong 2023. At lahat po yan ay naipakita po natin dito po sa ating programa. Tama si Doc ninyo doon dahil simulat sa pool pala nung mag-start tayo sa mga ganyang proyekto, hindi naman lingid sa kaalaman ng mga talaga sumusubaybay sa atin na yung mga proyekto natin is nakalantad naman sa kanila. Wala naman tayong itiragong proyekto talagang sabi na hindi natin ni-report. Sabi ko nga, ting Sabado, sila nasusubaybay nila kung paano nag-i-improve yung mga project na ginagawa natin mula sa simula hanggang sa matapos. Naalala ko nga nun, may nag-comment pa, paulit-ulit daw tayo. Hindi, ang maganda naman dito, natin yung development every week doon sa project. Yes, ang maganda naman dito, Sir Doc ninyo, Sir Engineer Arnold, actually, kung mapapansin ng ating mga kababayan na talagang malaki yung pinagbago na dati silang binabaha, ngayon ay hindi na. So ito yung mga tinatawag nating preventive and mitigation projects ng ating lokal na pamahalaan. So sa pamagitan yan ni Kong Ria at ni Kong Jay ngayon at ganun din po ng mga proyekto ni Mayora Maika. So itong mga proyekto na to ay tinatawag natin talaga mga disaster risk reduction. Dahil kung wala itong mga projects na ito, asahan natin na yung simpleng pagtaas ng ating mga kailugan, expect mo yan, babahain yung mga ilang barangay dito sa atin. Lalo na yung mga nakatabi na barangay na yan, yung Mayapyap, yung Caudillo lalo na, kasi yung Caudillo talagang halos nakalibel yun sa pangpang ng ilog natin. Yung Pamaldan na yun, talagang binabaha rin yun. Nung time na nandun ako, sa akin naka-assign ng Pamaldan, yung mismong doon sa kanilang covered court, halos abutin din ng tubig yung covered court. And elevated na yun, ang taas na noon. Kaya sabi ko, nung naitayo at naikarga na yung dike na yan, yung baha doon hindi na ganun, hindi na umaabot doon sa barangay, hindi na lumalampas doon sa kalsada. So maraming barangay na talagang nakinabang dito sa mga ginawang dike na ito sa kailugan ng Lower Pampanga River.